Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan natin itong Duterte Youth Party List na nako, mukhang inaatake po talaga ng kamalasan. Bakit? So nanalo po sila sa eleksyon ng party list. Nakakuha sila ng 6 seats. Okay, so tatlong alipores ang magre-represent sa kanilang party list. Kaya lang ang problema, naun siya may ang proclamation dahil may humarang. Ano yung harang? Kaso noong 2019 pa na dahil sa lakas ni Digong, mismo ang COMELEC hindi inaksyonan. Kaya lang yung mga complainant noon, ni-revive nila noong March yung reklamo laban dito. Pero maalala ko lamang po, ang sabi nito ni Cardema na mag-asawang yan, kapag natalo raw po sila yan sa Laguna, yamang sila lamang po yung tanging kandidato pagka konsihal, yan si Dixie, at saka pagka bokal, etong si Ronald, pagka natalo rin daw sila sa party list, mag-OFW na lang daw sila. Siguro work from The Hague din. Ay, work from abroad, gagawin nila. No, alis sila ng Pilipinas. Bakit? May problema rin kasi itong taong ito. Wanted. May kaso to sa NBI. Gawa ng fake news nila ni isa sa mga kandidato ni Digong pagka senador, di ba? Oh. So ngayon mukha pong magiging bakasyon grande talaga ang Duterte Youth Party List dahil nga po rito sa nangyari na nakansela o nasuspindi yung kanilang proclamation. Okay? So ano ba nangyari doon sa proclamation kasing yan? Sabi ng COMELEC dito, kasabay niya yung yung BH na hindi ako makakapagkomento diyan sa bagong henerasyon kasi hindi ko alam ang nangyari. Hindi rin po alam ng bagong henerasyon anong kaso nila sa COMELEC. Nagulat din sila. So sabi rito po sa resolution ng COMELEC. SVP number 1909 filed by Ria Beatriz Magtalas, Abigail Aleli, Tan, Raina Punsalan, and Onel Ross Angkos, and SCP-2508 filed by Youth Advocates for Climate Action Philippines National Coordinator Rachel Pagsanhan Hunsay, PUP Student Regent, and then sa UP. No? So sila yung mga nagreklamo. And then considering the serious allegations raised in the above petitions, which involve grave violation of election laws, the National Board of Canvassers resolved to suspend the proclamation of the Duterte Youth Party List and BH Bagong Henerasyon. Okay. So ito yung kanilang resolution. Yan, na nilabas ng COMELEC. So ito, mga kabataan po, mga totoong kabataan, hindi po dug youth ang mga hindi yung mga overage na kabataan ang ito. Okay? So sila yung nagpetition. Ngayon, meron po tayong Republic Act number 7491. Ito po yung Party List System Act. Okay? Now, sa Section 6, sabi rito, removal and cancellation of registration. The COMELEC may motu proprio. Pag sinabi po nating motu proprio, ibig sabihin kusang loob, proactive. Okay? Or upon verified complaint of any interested party, remove or cancel after due notice of hearing the registration of any national, regional, or sectoral party, organization, or coalition on any of the following grounds. Ito raw po, kapag ka-religious sect or denomination, organization, or association organized for religious purposes, it advocates violence and unlawful means to seek its goal, it is a foreign party or organization. Alam niyo itong parting ito, dapat guilty yan dito sila Dahil naalala ko, nung inaresto si Digong, eto hong si Cardema, ngaw-ngaw na ngaw-ngaw. Siya may-ari ng party list na yan. Diba? Sabi niya, ang hina naman natin mga Pilipino. Diba?
Dapat man lang daw nilusob yung Villamor Air Base. At naagaw si Duterte. Ngayon, ito sabi rito, isang sa mga naging rito yung sabi it violates or fails to comply with laws, rules and regulations relating to elections. Yan po yung naging paglabag nila. Bakit? Because yung registration po, sabi rito, kinakailangan daw po itong i-publish ng COMELEC. No? At least sa dalawang newspapers in general circulation like Manila Bulletin, Manila Times, yung gano'n. In a broadsheet. And then the COMELEC shall, after due notice and hearing, resolve the petition within 15 days from the date it was submitted for decision, but in no case not later than 60 days before the election. So, yung kanilang petition para sa registration, hindi pa po nagkakaroon ng hearing, series of hearings, kasi para sa application nila yon, mako-question sila, matatanong sila, then bago magkakaroon, pagka naaprubahan, magkakaroon po ng publication. Wala pong nangyaring ganon. Yun po ay requirement ng ating batas. Requirement ito para sa registration nila. So, ibig sabihin, kapag hindi po nakumpleto ang mga requisites para dyan sa registration, lumilitaw po talaga na hindi po sila partido, hindi po sila party list officially. And therefore, they're not entitled for any seat. Di ba? O kung nagkamali man ng COMELEC na napatakbo sila because of negligence, problema ho ng COMELEC yon. Pero hindi po magbubura ng katotohanan kung ano ang status ng Duterte Youth Party List. Sabi nga rito, pending case versus Duterte Youth. Sabi rito, according to COMELEC, Chair Abbas, luma ito ito pinagkunan ko nito. There is 2019 ata ito there is still pending case questioning the registration of the Duterte Youth because of non-compliance with the publication requirements. Kabataan pa. Si Sara Ilago nagsabi nito. So yung publication po, hindi po nila natutupad pa. Kailangan yon. It must be recalled that SPA 19009, the petitioners raised the fact that COMELEC's own record, it appears that Duterte Youth Party List is not even a registered party list group, hence should not have been allowed to run in the first place. Tama. Diba? So sa record po ng COMELEC, wala po si Duterte Youth Party List. Bakit nyo nga naman pinayagang tumakbo? Diba? Hindi nyo namalayan. Nung namalayan nyo, hindi nyo rin namang sinawata. Problema rin ho ng COMELEC to Diba? Now, sabi, that as of date, excuse me, as of date of this filing, the instant case has been unresolved for more than 5 years na po. 2019 nga yan Hindi po inaaksyonan, nagre-resolve ng COMELEC. Ito pa. This raises serious concerns on the legitimacy of Duterte Youth participation in the 2019 poll since the publication is a mandatory requirement for registration in the Constitution. This should be resolved first, otherwise it would be illegal and unconstitutional to proclaim a nominee of non-entity. Diba? Alam nyo, para sa akin po, hindi po ito dapat nang bigyan ng pagkakataon pa na magkaroon ng publication, magkaroon ng hearing, magkaroon ng publication. Bakit? Yung paglabag nila sa election law, naalala ko lang, ang COMELEC po dati naging mahigpit dyan. Naalala ninyo yung Anwaray? Yung party list ng Anwaray na pinalitan ng Tingog nila SMR. Yun pong Anwaray, noong 2013, nanalo sila ng 1 seat. Tapos, di ba, para makuha yung 20% ng mga ng buong Congress natin ng House, ay may 20% dapat na party list representatives. Ngayon, hindi naman sinasabi pa ng COMELEC na, sige, entitled kayo ng 2 seats.
Kasi para ho mag-entitled ng 2 seats ang isang partido sa napagbigyan, ano yan, kinakailangan muna lahat ng mga hindi nakakuha ng 2% votes, sila ay mapapasama para mabuo ang 20% sa Congress. So 63 votes sa ngayon. Noon iba mas mababa, 59 ganyan. Ang ginawa po nitong may-ari, yung si Lacson Noel, na ang ito po ay taga Malabon, no? Tumakbo itong congressman, no? Kasi nga na-dissolve na yung party list nila. Ang ginawa niya, yung kanyang kapatid ay pinanumpa niya, ipinasok niya na diyan sa House of Representatives. Yun ang ginawa niya. Hindi po sila entitled for another seat. Just one only. Ganun ang ginawa niya. Now, 5 years later, etong sila Jude Asidre, 2019 yata yun. Basta 5 years later. Ang ginawa nila, nagsampa sila ng petition tungkol dun sa violation nitong partido na yan, ng party list. Anong ginawa ho ng COMELEC? Binawi ang petition, tapos tinanggal yung si Lacson Noel. No? Tinanggal po siya dyan sa Kongreso. Pati yung kanyang kapatid. Tinanggal sila. Tinanggal sila. Hindi sila tinanggal. Kundi, anong nangyari? Yung kanilang party list po, tinanggalan ng registration. Hindi na po sila accredited or registered party list organization. Ngayon, dahil po doon sa paglabag na yon, dapat naman po ang COMELEC ay pairalin din po yun. No? I-cancela nila yung registration nito, ngayon, yung pagkapanalo po ng Duterte Youth para po sa inyong abang lingkod. Ito po ay dapat questionin. Questionin po sila diyan sa Korte Suprema o sa not the Korte Suprema, but diyan lamang po sa COMELEC. Questionin po sila dapat. Petition quo warranto ang gamitin. Kino-question sila, ano ang inyong karapatan para maging kongresista? Gayong non-compliance kayo. Di ba? Non-compliance kayo sa isa sa pinakamahalagang requirements ng party list registration, ang publication after series of hearings o yung evaluation ng kanilang application, magkakaroon ng petition. Dahil po sa wala yun, hindi naman nangyari, paglabag yan. So dapat po, sampahan sila ng petition ng quo warranto para titignan lamang po ng korte. What are the requisites? What are the requisites or necessary requisites in order for a party or coalition, group, organization to become registered party list? Diba? To participate in the election. So titignan ngayon doon, yung nakapag-comply ba kayo, may publication kayo, yung ganon. Diba? Wala sila nun dapat quo warranto yan. Mabilis yan. Tapos agad ang Duterte Youth Party List plus yung kanilang participation ng 2019, hindi man po mababawi ang kanilang sinweldo, pero yung kanilang position bilang naging congressman, yung party list nila, hindi po mangyayari. Buburahin po yan sa roster because from the very beginning, that is void ab initio. Walang bisa sa simula pa lang. Diba? Naalala ninyo nung panahon ni Corona? Yung not Corona impeachment yan, sorry. Merong isang in-impeach nun babae yung in-impeach. Diba? Dating judge ng Quezon City. Ano ang pangalan nun? Dinali ito, nilaga doon sa petition ng quo warranto. Tapos yun, natanggal. Diba? Dapat ganun. Okay? Kaya naalala ko lang din kasi sabi nito nila itong mag-asawan to nitong lalaki,
si Ronald, kapag natalo sila sa Laguna, pag natalo sila sa Laguna at saka yung party list, alis na sila ng Pilipinas. Kasi wala raw silang tiwala. Yes, that's si Reno. Thank you, Richard. Diba? Mukhang magbabakasyon grande. Para po sa akin, hindi po talaga dapat sila bigyan ng accreditation. Kasi, tingnan nyo, 2019, wala. 2022, di ba? Hindi rin nila inasikaso. Even prior to 2022, after 2019, hindi nila inasikaso. No. Tapos ngayon, nagkamali na naman ang COMELEC because they were allowed to run. Di ba? Kaya lang hindi sila pinapaupo ngayon. No. At even though, dapat po talagang bawian ng ano yan. Huwag nang pasalihin lintik. Hindi naman po kasi na tunay na representante ng kabataan. Dahil matatanda, lagpas na po sila sa 30 anyos. Hanggang ganun lang. 'Di ba? Kaya nga ito si Cardema natanggal eh. Hindi na aprubahan yung pag-entry niya bilang first nominee dahil pinag-resign yung mga nominees eh. O mga dami lang naman yun eh. Hindi siya napayagan dahil nga po matanda na siya. 'Di ba? At saka isa pa ha, ito po ginawa nila itong ang party list na to. Ginawa nilang family enterprise. Bakit? Ang kanyang asawa at saka sila may-ari niyan. Sila yung representatives, right? Nagpapalitan lang. Tapos, meron pang isang Cardema rin. Etong tong nakahiga, ang tsaka katabi niya ron ni Digong, yan po yung asawa nito ni Ronald. Meron pang isa silang representante. Noong 2022 naupo ito si Drixie Suarez Cardema. Okay? Si Drixie Suarez Cardema, ito ay half sister ni Ronald Cardema. Okay? Tapos, ito pong nakahigang babae, Suarez din po ang apelido niyan. Yung kanyang last name ay middle name na itong half-sister ni Ronald. Okay? So, kumbaga, baka pinsan ito, yung pinsan ni half-sister, yun ang kanyang napangasawa. Ganun. So, pangit pa rin, di ba? Family enterprise nila ito. So, pinagkakitaan na yung party list na hindi rin naman matino yung performance nila doon. Hindi naman para sa kabataan. Di ba? Maliwanag to protect the Duterte. Yun yung nila eh. Tapos pagpapanggap na nilalabanan ang mga NPAs, hindi naman. Di ba? Mas maliwanag po na ang kanilang pinagsisilbihan ay ang mga Duterte, hindi ang mga kabataan. Kaya for COMELEC, kick out nyo na yan para mag-OFW na yung dalawang yan. Di ba? Okay, so iwan na muna natin ito.